Ang kwentong ito ay para sa lahat ng tagapakinig, ngunit kailangan dito ang patnubay ng magulang. Ngayong gabi, maglalakbay tayo pabalik sa napakatagal ng panahon, sa isang lupain kung saan ang kapangyarihan ng hari at reyna ay napakalaki. Pakinggan natin ang kwento ni Reyna Jezebel, isang babaeng may malakas na kalooban at hindi natatakot humamon sa kahit na kanino, maging sa Diyos. Ang kanyang kwento ay isang malalim na paalala na sa bawat pagpili natin, mayroong bunga, maging ito man ay kabutihan o kasamaan. Ipinapakita rin nito ang walang hanggang katarungan ng Diyos na kahit gaano katagal ang paghihintay, darating ang kanyang kapasyahan. Ihanda ang iyong mga puso at isipan at hayaang magsimula ang kwento ni Reyna Jezebel. Noong unang panahon, sa kaharian ng Israel, may isang hari na ang pangalan ay Ahab. Hindi lamang siya isang hari. Siya ay isang hari na nahulog sa bitag ng pag-aasawa sa isang prinsesa mula sa ibang lupain na ang pangalan ay Jezebel. Si Jezebel ay hindi lamang isang prinsesa. Siya ay anak ng hari ng Sidon, isang lugar na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanyang pinagmulan, hindi niya kinilala ang isang tunay na Diyos ng Israel. Sa halip, dala niya ang kanyang sariling mga Diyos tulad ni Baal, ang Diyos ng ulan at fertility, at si Asherah, ang Diyosa ng pagkamayabong. Hindi lamang niya sinamba ang mga ito, pinilit din niyang ipasamba ang mga ito sa lahat ng tao sa Israel. Nagtayo siya ng mga templo at altar para sa mga Diyos na ito at hinikayat niya ang mga tao na talikuran ang pagsamba sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Higit pa rito, si Jezebel ay naging isang matinding kalaban ng mga propeta ng Diyos. Ang mga propeta na tulad ni Elijah ay matatapang na nagsalita ng katotohanan ng Diyos at tinutuligsa ang idolatriya ni Jezebel. Dahil dito, labis niyang inusig at pinatay ang marami sa mga propeta ng Diyos. Pinilit pa nga niyang tumakas si Elijah para mailigtas ang kanyang buhay. Si Jezebel ay isang reynang puno ng pagmamalaki at may matigas na puso. Gagawin niya ang anumang gusto niya kahit na nangangahulugang ito ang paggawa ng matinding kasamaan. Hindi siya nag-atubiling gumamit ng panlilinlang, pagsisinungaling o maging karahasan upang makamit ang kanyang layunin. Ang isa sa pinakamasamang gawa niya ay ang pagkuha sa ubasan ng isang simpleng magsasaka na nagngangalang Nabot. Gustong-gusto ni Haring Ahab ang ubasan ni Nabot dahil ito ay malapit sa kanyang palasyo. Ngunit si Nabot bilang isang tapat na Israelita ay ayaw itong ibenta dahil ito ay pamana mula sa kanyang mga ninuno na mahalaga sa kanilang pamilya at kultura. Dahil sa pagtanggi ni Nabot, naggalit at nalungkot si Ahab. Ngunit si Jezebel na walang pakialam sa mga batas ng Diyos o sa karapatan ng tao ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Nagpadala siya ng mga liham sa mga pinuno ng bayan ni Nabot na naguutos na magpadala ng mga taong walang hiya na magsasabi ng kasinungalingan laban kay Nabot. Sasabihin nilang sinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari. Dahil sa kasinungalingang ito, dinala si Nabot sa labas ng lungsod at pinagbabato hanggang mamatay. Pagkatapos, ipinadala ni Jezebel kay Ahab ang balita na maaari na niyang kunin ang ubasan. Ito ay isang kakilakilabot na gawa ng kawalang katarungan, isang paglapastangan sa Diyos ng mga tao at sa batas ng Diyos, at lubos itong ikinagalit at ikinalungkot ng Diyos dahil lubos niyang pinapahalagahan ang katarungan at ang buhay ng kanyang mga tao. Dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Jezebel, ipinadala ng Diyos ang kanyang propeta na si Elijah
upang sabihin kay Haring Ahab na darating ang malaking kaguluhan sa kanyang pamilya at kay Jezebel mismo. Taimtim na ipinropesya ni Elijah na may kapangyarihan mula sa Diyos na kakainin ng mga aso ang katawan ni Jezebel sa pader ng Jezreel. Ito ay isang napakalakas at nakakapanindig balahibong babala, isang tanda ng lubos na kahihiyan at pagkasira. Ngunit si Jezebel, sa kanyang katigasan ng ulo, ay hindi nagbago ang kanyang mga paraan. Patuloy siyang namuhay sa kanyang kasamaan at pagsuway na para bang walang kahihinatnan ang kanyang mga gawa. Lumipas ang mga taon, pumanaw na si Haring Ahab sa mundo na may marami pa ring kasalanan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, si Jehoram, ang naging hari. Ngunit naroon pa rin si Jezebel, matanda na, ngunit matigas pa rin ang kalooban at patuloy na sumasalungat sa mga paraan ng Diyos. Hindi siya bumaba sa kanyang trono ng kapangyarihan at impluensya. Sa tamang panahon ng Diyos, pumili siya ng isang bagong pinuno, isang matapang at masigasig na kapitan na nagngangalang Jehu, upang maging hari at upang magdala ng katarungan sa lupain. Ipinagkaloob kay Jehu ang misyon na lubusang puksain ang masamang sambahayan ni Ahab at ni Jezebel upang matapos ang kanilang masamang impluensya sa Israel. Isang araw, sumakay si Jehu sa kanyang karo ng buong bilis patungo sa lungsod ng Jezreel, kung saan naninirahan si Jezebel. Ang kanyang pagdating ay mabilis at hindi inaasahan. Nang marinig ni Jezebel na papalapit si Jehu, alam niyang dumating na ang kanyang oras. Sa kabila ng nalalapit na katapusan, ipinakita niya ang kanyang huling pagmamalaki. Buong tapang o marahil ay may paghamak at paghamon. Nagpinta siya ng kanyang mga mata gamit ang itim na kolorete at inayos niya ang kanyang buhok at tumingin mula sa isang bintana sa pinakamataas na bahagi ng palasyo. Gusto niyang magpakita ng kapangyarihan at pagmamalaki hanggang sa huli na parang hindi siya natatakot. Habang pumapasok si Jehu sa tarangkahan ng lungsod, tinawag niya si Jezebel. "May kapayapaan ba, o Simri, nang pumatay sa iyong Panginoon?" Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak na parang inaakusahan niya si Jehu ng pagtataksil. Ngunit si Jehu ay hindi natakot. Tumingin siya sa bintana at buong lakas na sumigaw, "Sino ang nasa panig ko? Sino?" At ang ilan sa sariling mga yunok ni Jezebel na nakatayo kasama niya at nakarinig ng kanyang sigaw ay tumingin sa kanya. Marahil ay napagod na sila sa paghahari ng kasamaan ni Jezebel o natakot sila sa kapangyarihan ni Jehu. Kahit na dati silang naglilingkod kay Jezebel sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang sundin si Jehu. Ito ay isang patunay na ang kapangyarihan ng masama ay hindi magtatagal. Ipinag-utos ni Jehu sa kanila, ihagis ninyo siya, at kaya sa isang trahedya at kilabot na paraan, itinulak nila si Jezebel mula sa bintana. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at marahas. Bumagsak siya sa lupa, at ang ilan sa kanyang dugo ay sumabog sa dingding at sa mga kabayo. Saka sumakay si Jehu sa kanyang karo at walang habag na dumaan sa ibabaw niya, na nagpakita ng kabuuan ng kanyang pagwawasak. Nang maglaon, pagkatapos kumain at magpahinga ni Jehu, naalala niya ang propesiya ng Diyos. Kahit sa kabila ng kanyang galit, iginalang pa rin niya ang katotohanan na si Jezebel ay anak ng hari. Nagpadala siya ng mga tauhan upang ilibing si Jezebel. Sinasabi, "Puntahan ninyo ang babaeng ito na isinumpa at ilibing siya, sapagkat siya ay anak ng hari." Ngunit nang pumunta siya upang ilibing siya, ang tanging natagpuan lamang nila ay ang kanyang bungo, ang kanyang mga paa at ang palad ng kanyang mga kamay. Ang natitira sa kanyang katawan ay kinain na ng mga aso, gaya ng eksaktong sinabi ng propeta ng Diyos na si Elijah sa pader ng Jezreel. At kaya, ang kwento ni Jezebel ay isang malinaw na aral. Nagpapakita ito sa atin na ang Diyos ay matuwid at makatarungan.
Hindi niya pinapayagan na magpatuloy ang kasamaan ng walang hanggan. Ang kanyang mga salita at propesiya ay laging nagkakatotoo, gaano man katagal maghintay. Nagpapaalala rin ito sa atin na ang pagmamataas, kasamaan at pagsuway sa Diyos ay may malalim at nakakatakot na bunga. Ito ay nagtuturo sa atin na laging piliin ang tamang paningin, ang tama sa paningin ng Diyos, makinig sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan, at magtiwala sa kanyang perpektong plano dahil ang kanyang katarungan ay laging mangingibabaw sa huli. Ipagpatuloy natin. Kanina, narinig natin ang nakapanindig balahibong kwento ni Reyna Jezebel, ang reynang puno ng kasamaan na naghasik ng idolatriya at nagdulot ng malaking kapahamakan sa Israel. Nakita natin kung paano siya nabigo sa harap ng katarungan ng Diyos. Ngayon naman, mas lalo nating huhukayin ang mga kaganapan. Aalisan natin ng takip ang kwento ng kanyang mga anak, lalo na si Haring Jehoram, kilala rin bilang Joram. Bakit mahalaga ang kanilang kwento? Dahil ito ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang aral, na ang mga desisyon ng isang magulang ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kanilang mga anak, at kung paano ang isang legacy ng pagsuway ay maaaring magpatuloy sa henerasyon na nagdadala ng sarili nilang kahihinatnan. Handa na ba kayong sumama ulit sa akin sa isa pang paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia? Hayaan nating magsimula ang ating kwento. Si Jezebel, sa kabila ng kanyang kasamaan, nagkaroon siya ng mga anak. At dahil sa kanyang malakas at madilim na impluwensya, lumaki ang kanyang mga anak sa isang kapaligiran na nababalot ng idolatriya at kawalang galang sa tunay na Diyos ng Israel. Hindi sila tinuruan ng landas ng kabutihan at pagsunod. Sa halip, ang kanilang mga mata ay nasanay sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan at sa mga gawaing kalaban sa kalooban ng Diyos. Ang pinakatanyag sa kanyang mga anak at ang nagmana ng trono pagkatapos ng kanyang amang si Haring Ahab ay si Jehoram, na kung minsan ay tinatawag ding Joram. Nang mamatay ang kanyang amang si Haring Ahab sa isang labanan, umakyat si Joram sa trono ng Israel. Sa unang tingin, tila may bahagyang pagbabago. Sinasabi ng Biblia na hindi siya ganap na kasing sama ng kanyang ama at ina. Bilang isang hakbang, inalis niya ang haligi ni Baal na ipinatayo ng kanyang ama. Isang haligi na sumisimbolo sa pagsamba kay Baal na labis na kinasusuklaman ng Diyos. Ito ay tila isang pag-asa ng pagbabago, isang maliit na sinag ng liwanag. Ngunit, sa kabila ng pagtanggal niya sa haligi ni Baal, patuloy pa rin siyang gumawa ng masama sa patingin ng Diyos. Hindi niya lubusang inalis ang mga kasalanan ng kanyang pamilya. Patuloy pa rin siyang sumusunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, ang unang hari ng hilagang Israel, na naglagay ng mga gintong guya sa Bethel at Dan upang hindi na kailangan pang maglakbay ng mga tao sa Jerusalem para sumamba. Ito ay isang uri ng idolatriya na naglayo sa mga tao sa tamang pagsamba. Kaya bagaman hindi niya sinamba si Baal ng kasing sidhi ng kanyang ina, nanatili pa rin si Jehoram sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na nakakapinsala sa relasyon ng mga tao sa Diyos. Patuloy pa rin ang paggawa ng mga masasamang gawi sa lupain, at ang espiritual na kalagayan ng Israel ay nanatiling malayo sa Diyos. Ang kanyang pamumuno ay isang patuloy na kompromiso, isang pagtatangkang pagsasamahin ang pagsamba sa Diyos sa pagsamba sa idolo. Dahil sa patuloy na pagsuway ng pamilya ni Ahab at Jezebel, at dahil sa pagpapatuloy ng kasamaan sa Israel sa ilalim ng pamumuno ni Jehoram, nagpasya ang Diyos na tapusin na ang dinastiya ng Ahab. Panahon na para magdala ng katarungan
sa lupain at linisin ang Israel mula sa lahat ng kasamaan. Kaya sa pamamagitan ng propeta Elisha, ipinadala ng Diyos ang isang batang propeta upang pahiran ng langis ang isang general sa hukbo na nagngangalang Jehu. Si Jehu ay isang matapang at masigasig na lider, pinili ng Diyos upang maging kanyang instrumento ng paghuhukom. Ang misyon ni Jehu ay malinaw at malupit. Puksain ang buong sambahayan ni Ahab at Jezebel at magbigay ng katarungan para sa lahat ng dugo ng mga propeta at lingkod ng Diyos na pinatay ni Jezebel. Inutusan siyang gawing tulad ng sambahayan ni Jehoram at Baasha, ang sambahayan ni Ahab na parehong pinuksa dahil sa kanilang kasamaan. Isang araw, habang si Haring Jehoram ay nasa Jezreel, nagpapagaling mula sa mga sugat na natamo niya sa isang labanan laban sa mga taga-Aram, dumating ang balita na papalapit si Jehu. Ang pagdating ni Jehu ay napakabilis at hindi inaasahan. Agad na sumakay si Jehoram sa kanyang karo at kasama niya ang isa pa niyang kamag-anak, si Haring Asahiya ng Huda, na apo rin ni Jezebel kaya't konektado rin sa masamang pamilya, upang salubungin si Jehu. Nang magkita sila sa bukid ni Nabot, ang mismong lugar kung saan pinatay si Nabot dahil sa kasamaan ni Jezebel, nagtanong si Jehoram, "May kapayapaan ba, Jehu?" Ang tanong na ito ay tila isang paghahanap ng katiyakan, ngunit ang sagot ni Jehu ay nagpapakita ng walang kapayapaan na darating. Buong lakas na sumagot si Jehu, "Paano magkakaroon ng kapayapaan habang ang prostitusyon ng iyong ina na si Jezebel at ang kanyang maraming panggagawa ay nananatili?" Ang mga salitang ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang impluwensya ng kasamaan ni Jezebel sa kanyang pamilya at sa buong kaharian. Isang espiritual na prostitusyon sa pamamagitan ng idolatriya at ang paggagaway sa pamamagitan ng kanyang masasamang gawi at kontrol. Napagtanto ni Jehoram na may masamang balak si Jehu. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot, kaya tumalikod siya at sinubukan niyang tumakas. Sumigaw kay Haring Asahiya, "Pagtataksil, Ahaziya." Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Jehu ang kanyang pana at pinana si Jehoram ng buong lakas. Tumagos ang pana sa kanyang puso at agad siyang bumagsak, patay sa kanyang karo. Doon namatay si Haring Jehoram, ang anak ni Jezebel, sa mismong lupain na puno ng alaala ng kasamaan ng kanyang ina. At bilang katuparan ng propesiya ng Diyos at bilang tanda ng katarungan, inutos ni Jehu na ihagis ang bangkay ni Jehoram sa bukid ni Nabot, ang ubasan na kinuha ni Jezebel sa pamamagitan ng pagpatay. Ito ay isang matinding paalala na ang bawat kasalanan ay may bunga at ang katarungan ng Diyos ay tiyak na darating. Hindi lamang si Jehoram ang nakaranas ng kahihinatnan. Si Haring Ahaziya na apo rin ni Jezebel ay sinubukan ding tumakas, ngunit hinabol din siya ni Jehu at pinatay. Ang lahat ng iba pang mga anak ni Ahab at maging ang mga kamag-anak na konektado sa sambahayan ni Jezebel ay walang sino mang nakaligtas sa paglilinis na ginawa ni Jehu. Ito ay isang malungkot at madugong kabanata sa kasaysayan ng Israel. Ngunit ito ay isang patunay ng palaging banal at katarungan ng Diyos. Ipinapakita nito na ang pagpili na mamuhay sa kasalanan, lalo na kapag ito ay patuloy na ginagawa ng isang pamilya o henerasyon, ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita nito ang kanyang kapangyarihan at katarungan ng Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga salita na matupad. Kung si Jezebel ay naghasik ng kasamaan at nagtanim ng mga buto ng idolatriya, ang kanyang mga anak naman ay umani ng kaparusahan na bunga ng kanilang patuloy na pagsuway at pagtanggi sa Diyos. Matapos patayin ni Jehu si Haring Jehoram sa bukid ni Nabot, hindi pa tapos ang kanyang misyon. Naalala ninyo, inutusan siya ng Diyos na lubusang puksain ang buong sambahayan ni Ahab.
marami pa rin natitirang mga miyembro ng pamilya ni Ahab na nasa Samaria, ang kabisera ng hilagang Israel. Naroon ang mga anak ni Ahab, ang kanyang mga pamangkin, at ang iba pang mga mahalagang tao sa kanyang korte na sumuporta sa kanyang masamang pamumuno. Kaya't nagtungo si Jehu sa Samaria. Habang papunta siya, nakasalubong niya ang mga kapatid ni Haring Ahaziah ng Yuda. Hindi nila alam ang nangyari kina Jehoram at Jezebel. Tinanong sila ni Jehu, "Sino kayo?" Sumagot sila, "Kami ang mga kapatid ni Ahaziah at bumababa kami upang batiin ang mga anak ng hari at ang mga anak ng reyna." Ito ay nagpapakita na ang mga pamilya ay naglalakbay pa rin ng magkasama. Walang kamali-malay sa nalalapit na panganib. Dahil konektado sila sa masamang pamilya ni Ahab, inutusan ni Jehu na sila ay dakpin at patayin. 42 lalaki ang pinatay sa isang bangin na nagpakita ng lubos na paglilinis na ginawa ng Diyos. Pagdating ni Jehu sa Samaria, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon. Isa-isa niyang pinatay ang lahat ng natirang miyembro ng sambahayan ni Ahab sa Samaria. Walang natira sa kanila. Bawat isa na may koneksyon sa masamang pamilyang iyon ay pinuksa. Natupad ang salita ng Diyos na walang sinuman sa pamilya ni Ahab ang mabubuhay. Ito ay isang matinding paalala na ang Diyos ay seryoso sa kanyang mga propesiya at sa kanyang katarungan. Hindi lamang ang pamilya ni Ahab ang layunin ni Jehu. Nais din ng Diyos na linisin ang Israel mula sa pagsamba kay Baal na ipinakilala at pinalaganap ni Jezebel. Kaya't gumawa si Jehu ng isang tuso at matalinong plano. Nagtipon si Jehu ng lahat ng tao sa Samaria at sinabi niya, "Maliit lang ang pagsamba ni Ahab kay Baal. Mas malaki ang pagsamba ko kay Baal. Ngayon, tipunin ninyo sa akin ang lahat ng propeta ni Baal, lahat ng lingkod niya at lahat ng sasamba sa kanya. Walang sino man ang dapat lumiban sapagkat mayroon akong malaking handog para kay Baal. Sino mang lumiban ay mamamatay." Sa kanilang pagkaunawa, si Jehu ay masigasig na pa sa pagsamba kay Baal kaysa kay Ahab. Dahil dito, nagtipon ang napakaraming sasamba kay Baal, kasama ang kanilang mga propeta at pari sa templo ni Baal. Nagbihis sila ng kanilang mga sagradong kasuotan. Ngunit bago pumasok si Jehu sa templo upang mag-alay ng handog, siniguro niya na walang lingkod ng Panginoon sa gitna ng mga sumasamba kay Baal. Pagkatapos, inutusan ni Jehu ang 80 lalaki na may mga sandata na pumasok sa templo at patayin ang lahat ng sasamba kay Baal. Walang sino man ang nakatakas. Winasak nila ang mga haligi ng Baal, sinunog ang templo ni Baal at ginawa itong palikuran ng publiko na nagpapahayag ng lubos na paghamak sa pagsambang iyon. Sa ganitong paraan, lubosang pinuksa ni Jehu ang pagsamba kay Baal sa Israel. Sa ganoong paraan, nilinis ni Jehu ang Israel mula sa kasamaan ng sambayan ni Ahab at sa pagsamba kay Baal. Ginawa niya ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Pinuri ng Diyos si Jehu dahil sa kanyang katapatan at pagtupad ng kanyang kalooban at pangako. Dahil dito, pinangakuan ng Diyos si Jehu na ang kanyang pamilya ay mamamahala sa Israel hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ni Jehu, mayroon pa ring malaking hamon sa Israel. Bagamat inalis niya ang pagsamba kay Baal, hindi niya lubusang tinalikuran ang mga kasalanan ni Jeroboam. Naalala ninyo, si Jeroboam ang hari na nagtayo ng mga gintong guya sa Bethel at Dan upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga tao sa Jerusalem para sumamba. Ito ay isang uri ng idolatriya na naglayo pa rin sa mga Israelita sa tamang pagsamba sa Diyos. Patuloy na ginawa ni Jehu ang mga kasalanang ito na nagpapakita na kahit ang isang tao na ginamit ng Diyos sa isang dakilang layunin ay maaaring magkaroon pa rin ng sariling mga kakulangan. Dahil sa patuloy na kasalanan na ito, nagpatuloy ang mga pagsubok sa Israel.
Sa ilalim ng pamumuno ni Jehu at ng kanyang mga anak, ang Israel ay patuloy na naharap sa mga banta mula sa mga kalapit na bansa, lalo na mula sa Aram. Unti-unting nawala ang mga teritoryo ng Israel sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ito ay isang paalala na kahit na inalis ng Diyos ang isang partikular na kasamaan, kung ang puso ng mga tao ay hindi lubusang bumabalik sa Kanya, ang mga bunga ng pagsuway ay patuloy na mararanasan. Ang kwento ng mga anak ni Jezebel, ng sambahayan ni Ahab, at ng pamumuno ni Jehu ay nagbibigay sa atin ng mga malalalim na aral, hindi lamang sa kasaysayan kundi sa buhay natin ngayon. Nakita natin kung paano ang masamang impluwensya ni Jezebel ay umabot sa kanyang mga anak at sa buong kaharian. Ipinapaalala nito sa atin ang bigat ng ating impluwensya sa ating pamilya at sa ating komunidad. Dapat tayong maging instrumento ng kabutihan at pagmamahal sa Diyos, hindi ng kasamaan. Ang bawat propesiya ng Diyos laban sa sambahayan ni Ahab ay natupad ng walang mintis. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang katarungan ay laging mangingibabaw. Maaaring matagal, ngunit darating ang kanyang kapasyahan. Bagamat ginamit si Jehu ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang hatol, hindi siya lubusang sumunod sa Diyos sa lahat ng bagay. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay naghahanap ng mga taong may pusong ganap na sumusunod sa Kanya, hindi lamang sa ilang bahagi. Hindi sapat na alisin ang isang uri ng kasamaan kung patuloy pa rin ang ibang uri ng pagsuway. Ang bawat henerasyon ay umaani ng bunga ng mga pinili ng nauna. Mahalagang basagin ang siklo ng kasalanan at simulan ang isang bagong landas ng pagsunod sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa anumang punto, maaari tayong lumiko at pumili ng tama. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating Diyos ay isang Diyos ng katarungan at soberanya. Wala siyang pinapaboran at ang kanyang salita ay laging nagkakatotoo. Naway magbigay ito sa atin ng inspirasyon na laging pumili ng daan ng kabutihan at buong pusong pagsunod sa Kanya. Mga mahal na tagapakinig, bago natin tapusin ang ating gabing ito, yumukod tayo at sama-sama tayong manalangin. Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na salita na patuloy na nagtuturo at gumagabay sa amin. Salamat po sa mga aral na aming natutunan ngayong gabi mula sa kwento ng sambahayan ni Ahab at ni Jehu. Ito po ay nagpapaalala sa amin ng iyong lubos na katarungan at ng kahalagahan ng buong pusong pagsunod sa iyo. Tulungan po ninyo kaming maging matatalinong tagapili sa buhay. Naway maging malakas po kami na tumalikod sa anumang uri ng kasamaan, maging ito man ay maliit o malaki. Bigyan po ninyo kami ng puso na laging nagnanais na sumunod sa iyo at sa iyong mga utos. Protektahan po ninyo kami sa buong gabi, Panginoon. Iligtas po ninyo kami mula sa lahat ng panganib at masamang impluwensya. Punuin po ninyo ang aming mga puso at isipan ng iyong kapayapaan at pag-ibig upang kami po ay makatulog ng mahimbing. Naway magising po kami bukas na sariwa, malakas at handang magpatuloy sa paglalakad sa iyong kalooban na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong di nagbabagong katarungan, at sa iyong patuloy na paggabay sa bawat sandali ng aming buhay. Ikaw po ang aming kanlungan at aming pag-asa. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sana po ay nasyahan kayo at marami kayong natutunan sa ating episode ngayong gabi. Patuloy po nating isabuhay ang mga aral ng Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa susunod na kwento,
Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Diyos.